nabigyan mo rin po ng salita. At maraming kilain. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. As you can see on the screen, ang ating which is what is death. Tanungan at napakadaling sagutin. At siguro po, ang ating nagiging tugon dyan, death is the cessation of physical life. So pag sinabi natin death, no, pagtigil ng buhay. Kadalasan, ito po ay ang ating kamatayan. Which is, wala naman pong mali doon. Yun po ay tama. No? Kaya lang, ang unang-unang nag-mention ng tungkol sa kamatayan ay ang Biblia. Kaya babalikan po natin yung source. Babalikan po natin yung first mention of death in the Bible, which is in the book of Genesis, no? In chapter 2, verses 15 to 17. Sabi po dyan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So the first mention of death is in Genesis chapter 2, verse 17. Sabi ng Panginoon, if you disobey me, you shall surely die. Okay? So, in Genesis chapter 3, verse 19, it says, by the sweat of your face, you shall eat bread. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Adam and Eve. By the sweat, particularly kay Adan. By the sweat of your face, you shall eat bread. At ito po ay binanggit ng Diyos nang nagkasala na sila. Till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So, kaya yung pong kamatayan ay kaparusahan sa kanilang pagkakasala. So, it is assumed na kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, ay walang kamatayan. Dahil yung kamatayan po ay naging kaparusahan sa kanilang kasalanan. At ang sabi po ng Panginoon, you will return to the ground. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So this is how the Bible defines what is death. You will go back to where you came from. And that is, you came from nothing. So kaya si Adan non-existent. Sa madaling salita, bago pa po pinorm ng Diyos si Adan at si Eva, si Adan at hiningahan ng Diyos. So, kaya ang naging kaparusahan ng Diyos sa kanilang pagkakasala, babalik kayo kung saan kayo nagmula at kayo ay nagmula sa alabok. And natutunan ho natin last Sunday na ang alabok o ang lupa ay walang buhay hanggat hindi hiningahan ng Diyos. Nagkaroon lang siya ng buhay nang siya ay hiningahan ng Diyos. At yung pong spirit o yung breath of God ay wala naman ho tayong nakikitang expression unless nagkaroon ng finorm na galing sa dust. So kaya yung pong alabok at yung hininga ng Diyos, when combined together, ay nag-create po ng living creature ng tao. At nagkaroon lang ng buhay yung pong alabok nung hiningahan ng Diyos. Yung hininga naman ng Diyos, or the breath of God, or the Spirit of God, nagkaroon lang ng expression nung ito ay sumama doon sa alabok. Kaya kapag pinaghiwalay mo sila, yung breath, yung dust, yung alabok, walang buhay.
walang consciousness. At yung breath, wala rin pong buhay, which means walang expression na makikita. So it's got to be together para sila ay magkaroon ng expression, para mayroong buhay. No? Kaya bilang kaparusahan sa kanilang pagkakasala, ang sabi ng Diyos, babalik kayo sa alabok, sa inyong kamatayan. Klaro po yun. Now, sabi po sa Job 34 verse 14, if he should set his heart to eat and gather to himself his spirit and his breath, all flesh would perish together and man would return to dust. Meaning, pag binawi ng Diyos yung kanyang spirit, yung kanyang breath, yung kanyang hininga, no? Pag binawi ng Diyos yon sa sangkatauhan, lahat ng sangkatauhan babalik lang sa alabok. Kaya dito natin po makikita na ang buhay galing sa Diyos. Pag binawi ng Diyos yan, wala ho tayong magagawa. Lahat tayo babalik sa alabok. No matter how much we preserve and protect our life, pag binawi ng Diyos yung kanyang spirit, yung kanyang hininga, lahat tayo babalik sa alabok. Sabi po dyan, if he should set his heart to eat and gather to himself his spirit and his breath, all flesh would perish together and man would return to dust. Pero marami pong mga tao ang hindi nakaka-realize nito no? Na at any moment na gustuhin ng Diyos bawiin niya yung spirit na yon. Ang lahat ng tao babalik lang sa alabok. Babalik tayo sa wala. Babalik tayo sa pinanggalingan natin, which is alabok. Ecclesiastes 12:7, we took this up last Sunday, sabi dyan, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Kaya po last Sunday, we were able to establish na because of these verses that we have mentioned, na kapag ang tao ay namatay, hindi diretso sa langit. Kung ikaw ay mananampalataya, at kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, hindi diretso sa impyerno. Na-establish po natin na kapag ang tao namatay, sa alabok babalik. Mananampalataya man or hindi. Okay? Pero darating po yung time na i-resurrect ng Diyos parehas. Sa magkaibang kapanahunan nga lang at sa magkaibang kadahilanan. Meron po silang separation ng 1,000 years bago i-resurrect yung pong unbelievers. Sa madalit salita, unang i-resurrect ng Diyos ang mga believers na mga namatay na mga mananampalataya. At yung mga buhay sa panahon na yon ay ira-rapture ng Diyos. After 1,000 years, bubuhayin naman ng Diyos yung mga unbelievers. No? At para sila ay dumanas ng second death. And then, danasin nila ang eternity, ang kaparusahan ng Diyos. So, maliwanag po yan from the scriptures na babalik lang tayo sa alabok, pero may pagkakataon mo tayong i-resurrect ng Diyos. Ang unbelievers, babalik din sa alabok, pero i-resurrect rin ng Diyos. So, kaya ang formula natin, yung dirt, or yung alabok, o yung lupa, plus divine breath, equivalent po niyan ay living creature. Now, in Hebrew, it is called nepes. Kaya po, we do not have a soul. By the way, yung nepes po is the Hebrew word for soul. Kaya kapag sinundan po natin itong formula na ito, dirt plus divine breath equals living creature, which is in Hebrew is nepes, and nepes in Hebrew is soul, then therefore,
We do not have a soul, but we are a soul. And kadalasan po na pag-i-interchange natin ang soul and spirit na para sa marami, ang soul at ang spirito ay iisa lang. So they use the term spirit and soul interchangeably. But it is clear in the scripture, magkaiba po ang soul at ang spirit. Ang soul po is the dirt plus the divine breath is nepes. That's the soul, which is the living creature. So therefore, you do not have a soul, but you are a soul. But you have the Spirit. Kaya nephes is often translated as soul, which is quite unhelpful in today's modern language because people often use soul and spirit interchangeably. Kaya from this time on, wag nyo na pong gagamitin interchangeably ang soul and spirit dahil magkaiba po sila. Ang soul is nepes, ang spirit is ruach in Hebrew. And they are completely different from each other. So yung ruach po is galing sa Diyos, yung divine breath ng Diyos, na kinumbine doon po sa dust or sa dirt at nag-create ng nepes. Kaya ikaw, as a creation of God, ikaw ay nepes, which is soul. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ito, klaro ito. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So the metaphor of soul and spirit ay yung pong joints and marrow. Diba? Yung pong, ano ba sa Tagalog itong marrow? Ito po yung laman loob ng buto. No? Utak sa buto. Yun. Pagka kumakain tayo ng bulalo, no? Yun yung gustong-gusto nating ayun, high blood. Ang tama. It is a metaphor. Magkasama po siya, buto, and then may marrow sa loob. Pero magkaiba siya. Iba po yung buto, iba po yung utak sa buto. It is a metaphor of soul and spirit. Kaya they are together, but they are different. Kaya yung soul is you, the dirt plus divine breath. And then, of course, yun po yung nagbigay buhay is the Spirit of God. So magkahiwalay siya, magkaiba siya. It's not the same. Balikan ho natin yung Genesis chapter 2, verses 15 and 17, which says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Pero alam mo natin sa kasaysayan, sa Biblia, immediately after Adam and Eve sinned against God, hindi naman ho sila physically namatay. They even live for 100 of years, nagkaanak pa sila, hindi naman sila agad namatay, hindi ho ba? So, nagsisinungaling ba ang Diyos doon sa kanila? Nang katulad ng sinabi ni Satan, you will not surely die. Kaya mas pinaniwalaan ng mag-asawa especially ni Eva, mas pinaniwalaan si Satan kaysa ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, you will surely die if you eat that fruit. Ang sabi ni Satan, you will not surely die. Kaya nung kinain nila,
Hindi naman namatay. So lumalabas parang ang nagsisinungaling ang Diyos at ang nagsasabi ng totoo, si Satan. Kasi hindi naman namatay. And yet sabi ng Diyos, you shall surely die. Pero ano ba ang tinutukoy ng Diyos doon? Nakamatayan. Di ba? Kaya sa atin, sa pagkaintindi natin, ang kamatayan is the cessation of life. Meaning pagtigil ng buhay. But in the biblical sense, hindi lamang po ganun kababaw yung pagtigil ng buhay. Dahil pwede kang magpatuloy na buhay pero patay ka. Katulad ni Eva at ni Adan, nagpatuloy mabuhay pero patay. Sabi ho sa 1 Timothy chapter 5, she who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day. But she who is self-indulgent is dead even while she lives. So 1 Timothy chapter 5 was talking about the woman living in self-indulgent. Buhay siya, pero patay. No? Kahit naman ho tayo, buhay tayo pero patay tayo noon. Pero binuhay tayo ng Diyos. At darating ang time, mamamatay tayo, pero bubuhayin ulit tayo ng Diyos. Masyadong komplikado buhay, ano po? Katulad din ni Eva at ni Adan, katulad ng babaeng ito, self-indulgent, buhay siya pero patay. Si Eva at si Adan, nagkasala, buhay pero patay. Dahil sabi ng Diyos, you shall surely die. In Colossians chapter 2, verse 13, it says, and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. So, ang bawat isang tao ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos. Katulad ni Eva at ni Adan, sila ay lumabag sa utos ng Diyos, kaya sila ay namatay, but not physically yet. So tayo po, dati tayong mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Minana pa sa ating mga ninuno. Minana pa natin kay Eva, kay Adan. No? Pero dahil po sa Panginoong Jesucristo, muli tayong binuhay. Spiritually speaking. So here we are talking about about the spirit, no? Patay pero binuhay. Buhay pero patay. Maraming tao po ang ganito. Buhay pero patay. Buhay physically pero patay spiritually. Ano ang dahilan? Katulad ni Eva at ni Adan, dahil sa kanilang paglabag sa utos ng Diyos. Tayo po na dating patay ay binuhay ng Diyos at binigyan ng pagkakataon na maging kabilang sa Kanya pong mga piniling tao, ay binuhay dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So if you are in Christ, you were dead in your trespasses before, but now you are alive together with Jesus Christ. Ano po ba ang kasalanan? Ang kasalanan po is the transgression of His law. And when we talk about law, it is the Torah. Because that is the only law of God. Any violation on the law of God is a sin. So the Bible never talks about the Roman law, the Jewish law, the law of the land. The Bible only talks about the law of the Lord, which is the Torah. Kaya yun po yung nakapaloob dun sa first 5 books of the Bible. Yan po yung law ng Diyos, yan yung standard ng Diyos, and any violation doon sa law of God na yon
Ang ibig sabihin po nun ay kasalanan. And any violation of that, na nakakumit tayo ng kasalanan, ibig sabihin po nun, tayo ay patay dahil sa pagsalansang natin doon po sa law ng Diyos. Kaya it's so important no? It's so important na alam natin yung Torah para alam natin kung ano yung binabiolate natin. At tandaan natin, ang Torah ay binigay ng Diyos pagkatapos niyang i-redeem ang Israel. Hindi niya ni-require ang Israel na sundin muna ang Torah bago sila i-redeem. They were first redeemed, and when they were redeemed, now God told them, here is now my standard, and this is what you should follow. You have to live by my law, no, which is the Torah. And this is also what is expected of us. Ni-redeem tayo ng Diyos, not because we were able to fulfill the law, but ni-redeem tayo ng Diyos by grace, and it is expected of us that we will follow His law, His standard. Kaya para masunod natin yon, kailangan nating alamin, kailangan nating pag-aralan at intindihin para malaman natin kung ano yung susundin natin. Meron po mga nagsasabi na ang Torah ay hindi na para sa born-again believers nowadays, sa modern Christian, especially sa Gentiles, because sabi nila, para sa mga Hudyo lang yan, hindi para sa mga Gentiles yan, hindi para yan sa mga born-again Christian ngayon, para sa mga Hudyo lang. Kaya lang, nakalimutan nilang basahin siguro sa Biblia niya na ang sinabi ng Diyos, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay nakipag-isa na sa Commonwealth of Israel, at dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, you are now considered a Jew, spiritually speaking. Therefore, you are required to follow kung anong inuutos niya sa mga Jews. From the time they came out from Egypt, nung nasa wilderness sila, hindi lahat yun purong Hudyo. May mga kasama ho silang ibang lahi dahil tinakasan na yung kalamidad doon sa Egypt, devastated na, wala nang makainan ng tao doon. Kaya sumama na rin sila sa pagtaka sa mga Hudyo. At nung nandun sila sa Mount Sinai, it's very clear po sa instruction ng Diyos that even the foreigners, which means non-Jews, which means Gentiles, you have to follow kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa mga Hudyo. And lalo pa ho sa atin, na tayo po ay talagang nakipag-isa na kay Kristo. Kaya inaasahan ng Diyos na susundin natin kung anong inuutos niya sa mga Hudyo. Kaya in a few months po, ay mag-a-announce na tayo dito na yung 7 Feasts of the Lord, ituturo po dito ni Ate Ching bago mag-Sunday service. At i-open po natin ito sa congregation. At nawa po ay daluhan natin ito para ma-educate tayo. No? Ma-educate tayo na kung ano ba yung mga feast na dapat nating ginagawa. No? Sunod tayo ng sunod sa pagse-celebrate ng Christmas. Hindi naman iniutos ng Diyos na i-celebrate yan. Celebrate ng Holy Week. Hindi naman inuutos ng Diyos na i-celebrate yan. Pero yung mga inuutos dahil sa kaignorantihan natin, hindi natin ginagawa. Dahil lang sa hindi na ituro sa atin, dahil sa hindi lang natin naintindihan. Pero kung atin pong iintindihin, hindi inuutos ng Diyos i-celebrate ang Christmas, hindi inutos ng Diyos na i-celebrate ang Holy Week. Ang inutos ng Diyos i-celebrate ang 7 feasts. Passover, the unleavened bread, no? The first fruits, yung Shavuot, yung pong ating yung Pentecost, Shavuot, no? Yung Yom Kippur, hindi natin ino-observe. Yung pong Sukkot, yung tabernacles. And yet lahat po yan inutos ng Diyos. Sabi nila,
Hindi, pang ano lang yan. Pang Hudyo lang yan. Eh bakit yung Christmas, sineselebrate mo? Eh ang Christmas pang pagano. So mas sineselebrate natin ang pang pagano kaysa pang Christian talaga. Just because we are ignorant of it. Kaya nga po, minabuti ng aking pamunuan sa church na ito ay ituro in August. Mga 10 Sundays yun, magtuturo si Ate Ching dito about the 7 feasts. Kaya daluhan ho natin ito para maintindihan natin. No? Maintindihan natin. Maaring maging kakaiba tayo sa iba. Pero okay lang ho yun. Na magiging kakaiba tayo basta naging kakaiba tayo dahil sinusunod natin ang Diyos. Okay? So paano ba ako napunta doon? Dahil dito sa Torah. Sapagkat ang paglabag sa Torah ay kasalanan. Kaya kapag nilalabag natin ang Torah, kasama po sa Torah kasi yung 7 feasts na dapat i-observe, na dapat gawin. At seryosong ginagawa po ng mga Hudyo ito. Seryosong pinagdiriwang nila ito. Dahil in any violation of the Torah, ang ibig sabihin po nun ay sin. And sin equals death. Pero mabuti po ang Diyos dahil sa kabila ng tayo po ay ipinanganak na may kasalanan at makasalanan actually. Wala pa tayong kamuang-muang, makasalanan na tayo. Kaya ho tayo nagkakasala kasi makasalanan tayo. Hindi naman ho tayo naging makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Kundi kasi makasalanan tayo kaya tayo gumagawa ng kasalanan. Nung pagsilang pa lang natin, no? Makasalanan na ho tayo. Kaya habang lumalaki tayo, ang itinuturo sa atin ay yung paggawa ng tama. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw. Bakit to? Kasi pagkapanganak mo pa lang, may instinct ka na ng pagnanakaw. May kasalanan ka na kasi. Makasalanan ka na. No? Pero kabutihan ng Diyos, tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po nino. Ang sabi diyan, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sa kabila po ng tayo pinanganak na makasalanan at tayo'y patay dahil sa ating pagiging makasalanan, binuhay tayong muli spiritually speaking at binigyan tayo ng eternal life. Pero kailan ba natin mararanasan ng eternal life? Hindi naman po immediately after we got born again, we experience eternal life. Alam ho natin yan dahil at one point mamamatay tayo Diba? It's either sa pagtanda o pag nagkasakit o na-aksidente or whatever. At one point, mamamatay po tayo. Pero at one point, bubuhayin tayong muli ng Panginoon. And upon that resurrection, dun po mag-i-start yung eternal life. At nangyari ho yun dahil sa Panginoong Hesukristo. Sabi po dyan sa 1 John 5:20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ, He is the true God and eternal life. So para ho sa marami sa atin, it's too basic already. Alam na po natin yon kung bakit tayo nagkaroon ng eternal life. Dahil po sa Panginoong Hesukristo, and we are in Christ Jesus. So, having said that, belief is not something that is just in one's mind. One's mind is to be consumed by belief. Sabihin, kung ano yung pinaniniwalaan po natin, dapat we are consumed by that belief. At yung belief natin na si Jesus Christ is the only way to God. The only way to salvation is through Jesus Christ. That's our belief. And we must be consumed by that belief. It must not just be in our mind, but we must be consumed. And the mind, consumed by this belief, then drives our action and behavior, evidenced by following God's law.
So kaya if we are consumed by this belief, makikita ho yan sa ating action and behavior. Makikita po yung pananampalataya natin sa ating mga gawa. Di ba? At paano po makikita yon? Kung sinusunod natin ang batas ng Diyos. Kung sinusunod natin ang Torah. Let us all be clear on that. Pag sinabi natin we are obeying or following the law of God, we are referring to the Torah. Kaya if we are ignorant of the Torah, hindi natin alam kung sinusunod ba natin or hindi. Kadalasan po, iniisip natin na sinusunod ko yon. Pero wala talaga tayong knowledge ng Torah unless we are trained, unless we are educated on the Torah. Doon lang ho natin malalaman kung sinusunod ba natin or hindi. Kaya pagdating ho natin ng Leviticus, Deuteronomy, magdi-detail daw tayo nung ibinigay na batas ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita doon sa Mount Sinai. Ididetalye na ho natin yun. Pag nadetalye na natin yun, doon natin makikita, sinusunod ko ba to or hindi? Magkakaroon din ho tayo ng mas malalim na realization tungkol sa kasalanan. At nawa po ang dalangin ko sa pag-aaral natin ito ay kamumuhian natin ang kasalanan at lalo po nating a-appreciate ang ginawa ng Diyos sa atin nung ipinadala niya ang Panginoong Jesus. Kung papaanong tayong mga patay na ay binuhay ng Diyos at binigyan ng eternal life. Romans chapter 6 verse 11 says, "So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus." Patay na ho dapat tayo sa kasalanan nung tayo'y binuhay na magmuli ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Let no sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. Kaya pong inaasahan ng Diyos sa atin dahil tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, at dahil kay Kristo, tayo'y binigyan ng buhay na muli ng Diyos, ang inaasahan niya, patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, tatalikuran na natin ang kasalanan, aayawan na natin ang kasalanan, kamumuhian na natin ang kasalanan. Pero dahil nga po sa masyadong mababaw ang pagkaunawa natin sa kasalanan, at syempre nasa flesh pa rin tayo, ang nangyayari po, may mga pagkakataon na tayo po ay nagkakasala pa rin. At bagamat sa ating pong pagkakasala, alam ko po yon na tayo ay hindi na komportable. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, di ba? Hindi na tayo komportable, hindi na tayo mapakali, hindi na tayo magkaroon ng kapayapaan sa isip natin hanggat hindi natin naiihingi ng tawad na pagsisisihan ng kasalanan na yun. No, kapag ganito po, ibig sabihin, totoong merong banal na espiritu sa iyo that make you so uncomfortable kapag nagkakasala ka. And alam ko po, lahat tayo ay one way or the other nagkakasala tayo. Di ba? Pero in our sins, tayo po ay nandoon yung natin, yung heart natin to immediately repent of our sins. To immediately ask forgiveness sa ating Diyos. Nandun yung conviction ng Holy Spirit sa atin. And once we're done with our repentance, dun lang po tayo, we were flooded with the Spirit of God and the peace of God. Dun lang po nangyayari, no? Kaya sabi ni Paul, do not present your members to sin as instrument for unrighteousness. Dahil alam po natin na ang death, ang sin
ang kabayaran ay death, kamatayan, no? In 1 John 3 verse 14, it says, we know that we have passed out of death into life. Because we love the brothers, whoever does not love abides in death. We have passed out of death into life. So that's our spiritual condition, na tayo po lahat ay patay dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, na minana natin at ipinagpatuloy pa natin. At dahil po doon, tayong lahat ay patay, pero buhay. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, yung patay ay binuhay niya para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Napakapalad naman po natin, ano? Isip-isipin ho natin, para gawin ng Diyos sa atin yun. Do we deserve it? I don't think so. Para gawin ng Panginoong Jesucristo yung pagsasakripisyo na yon. Well, primarily because Jesus Christ loved the Father. And that's why He obeyed the Father. And in His obedience, we are the beneficiaries of it. So, question po mga kapatid, what would be the point of resurrection if we could exist consciously as a spirit being? So kaya kung yung ating pong matagal na pinaniwalaan na pagka namatay ka, ikaw ay didiretso sa langit kung ikaw ay mananampalataya. At kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, diretso ka sa impyerno. Meaning to say, you are conscious. Diba? You are conscious. So ang point po, ang question is, bakit ka pa kailangan buhayin muli? Kung buhay ka na naman, at nasa langit ka na, kung mananampalataya ka, at ikaw ay sa impyerno naman, kung di ka mananampalataya. Pinaparusahan ka na doon sa impyerno, bakit kailangan buhayin ka pang muli kung buhay ka naman, at pagkatapos, na ang gagawin lang sa'yo, babalik ka lang sa impyerno, na doon ka na galing, pinaparusahan ka na. It doesn't make sense. Plus, kapag tapo ganoon na naging reasoning natin, we will defy the scriptures na nagsasabing, pag namatay ka, babalik ka sa alabok at ang espiritu babalik sa Diyos. Kung ang pagkamatay mo, bumalik ka sa alabok at bumalik sa, ang espiritu bumalik sa Diyos, sino yung pumunta sa langit? Sino yung pumunta? Sino yung binuhay na magmuli ng Diyos sa first resurrection at sa second resurrection? Sino po yung namatay sa first death at saka dun sa second death? What's the point? Pero matagal ho tayong pinaniwala di ba? Na pag namatay ka, langit ang punta mo. Ako ho, ang dami kong naipangaral na ganyan, lalong-lalo na sa mga funeral service. Wag ho kayong malungkot, mga kapatid. Nasa langit na ho ang nanay niyo. Dami ko hong ganyan. Understanding the purpose and need for the resurrection is the key to understanding the mechanics and conclusion of life after death. Ulitin ko po ito. Understanding the purpose and need for the resurrection. Ano ba ang purpose ng resurrection na yon? Which is clearly given to us also in the scripture. Na magkakaroon talaga ng resurrection of the dead. Magkakaroon ng first resurrection, magkakaroon ng second resurrection, magkakaroon ng first death, at magkakaroon ng second death. Anong purpose po nun? So, pag naunawaan natin ito, ay mauunawaan natin ang mga mekanismo patungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Without understanding the purposes of resurrection, we will not be able to understand life after death. That's why crucial po dito yung pangunawa natin sa resurrection, the purposes of resurrection. In John chapter 6,
Sabi po dito, the Jews then disputed among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. That's resurrection. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on his bread will live forever. So the resurrection is what is connected to eternal life. Meaning without the resurrection, no eternal life. The resurrection is the actualization of our eternal life. Kaya nga po, when we got born again, we were given eternal life, but not yet. Because eternal life ay mangyayari lamang po after we die and then we were resurrected. Pag nangyari na po yung resurrection, then eternal life begins. Hindi po nagsimula ang eternal life upon acceptance of the Lord Jesus Christ. Spiritually speaking, nagsimula na po ang eternal life. But the actualization of eternal life will begin after the resurrection. Kailangan ka munang buhayin magmuli. I-resurrect ka muna bago magsimula ang eternal life. Why? Because at that point in time na patay ka, alabok ka pa lang. Kaya kailangan buhayin ka magmuli. Paano ka bubuhayin magmuli? Then kailangan ng breath of God na mag-join doon sa alabok ulit para maging mabuhay ka magmuli. Now, sa pagkaalam ko po mga kapatid, huwag na ko yung umasang magbabago yung mukha nyo sa resurrection. Iyaan na rin ho yun. Kaya pinag-aralan ko ng tanggapin itong itsura ko. Dahil for eternity na pala to. Mawawala lang ang mga imperfection, pero marirecognize mo pa rin ang bawat isa. Kaya si Jesus Christ, yung nabuhay na magmuli, na-recognize nila si Jesus Christ yun eh. Kasi hindi naman nagpalitang itsura. Pero wala na po yung mga imperfection. Kaya kung yan ay itsura mo, yan na yun. Aalisin lang ng Diyos ang imperfection. Ha? Kaya yung alabok na yon, magiging ikaw ulit yon. Magkakabuhay yon dahil hihingan ulit ng Diyos. Yan na yon for eternity. Hindi ko lang alam kung yung pandak tatangkad, yung mataba papayat. Hindi ko. Basta you will be recognized. Ikaw yon, no? At syempre, yung mag-asawa po, hindi na sila mag-asawa doon. Kaya sabi nung iba, praise the Lord! sabi nung iba, praise the Lord! Yan. So, Yeshua is revealing that eternal life does not begin when we die. Our eternal life begins at the resurrection. Basahin ko lang ho ilang mga scriptures and we will end. Anyway, umuulan naman, di ba? So, hindi naman kayo nagmamadali, di ba? Hindi naman, ano? Sabi po sa Revelation 2:11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. So, clearly in the scripture po, may second death. Here is the good news. You as a believer will not experience the second death. Kapag namatay ka isang beses lang, at bubuhayin kang magmuli ng Diyos, and that is for eternity. Pero if you are an unbeliever, mamamatay ka, bubuhayin ka uli.
Tapos, mamamatay ka ulit. Yun po yung second death. Pero pagkamatay mo ulit, yung unbeliever, pagkamatay mo ulit, pagbuhay sa iyo ulit, hindi ka na hindi ka na babalik sa alabok. No? Hindi ka na babalik sa alabok. And that you will forever live in that state na you will be in torment forever and ever and ever. While for the believer, isang beses lang mamamatay, ire-resurrect ng Diyos, and then you will reign with Jesus Christ here on earth. So mamili ka kung gusto mong manatiling unbeliever o gusto mong maging believer. Sabi po sa Revelations 20 verse 6, "Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection." Pakinggan niyo po yan. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. And the first resurrection is intended only for the believers. Kaya po siya blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power. Kaya kapag ikaw, isang mananampalataya, namatay ka, no? Blessed are you pag ikaw ay ni-resurrect. Bakit? Kasi once you are resurrected, wala nang kapangyarihan sa iyo ang second death. Pero sa hindi mananampalataya, pambihira, ano? Namatay na, binuhay, mamamatay ulit. Dahil may kapangyarihan sa kanya ang pangalawang kamatayan. Ang malungkot lang nun, pag namatay siya sa pangalawang pagkakataon, hindi siya babalik sa alabok. Mananatili siya sa ganoong kalagayan, pero magsasuffer na siya for eternity. For eternity. Okay? Revelations 20:14, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire." So ikaw na mananampalataya, you will not experience the lake of fire. Actually, mga kapatid, you as a believer, hindi mo nga mararanasan ang wrath of God. You might experience tribulation, paghihirap, and all that, but you will never ever experience the wrath of God. Samantalang ang mga unbeliever po, mararanasan na ang wrath of God, mararanasan ang first death, mararanasan ng second death, mararanasan ng torment for eternity. Kaya hindi ba dapat talagang, Lord, hindi ko deserve lahat ito, Panginoon. Pero by your grace, naranasan ko ito, Lord. Wala naman akong ginawa. Ang lahat ng gumawa nito ay ang ikaw at ang iyong bugtong na anak na si Jesus. And yet, hindi ko, in my first death, ire-resurrect mo ako, and I will live forever, and I will rule with you here on earth. The second death has no power over me. I will not die anymore. Revelations 21 verse 8, "But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death." Kaya ako po nasasabing may first death, may second death. Kaya ako po nasasabing may first resurrection, may second resurrection, dahil yun po yung sinabi sa scriptures. Hindi po ito opinion, palapalagay. Ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos. At ang anumang nakasulat dito, magaganap mangyayari for sure. So we will all be resurrected from the first death, believers and unbelievers. Those in the faith will not experience the second death. Now, yung una pong parusa ng Diyos, yung judgment ng Diyos sa panahon ni Noah, by water. Yung pong second death, ang judgment ng Diyos, by fire.
And by the time na na-experience ng unbeliever po yung second death, game over. Kasi wala na hong pagkakataon talaga. Game over. And I have exceeded my time. Sa next Sunday na ho natin. Hindi. Next Sunday na natin tatalakayin ito. Ito pong tatalakayin natin na ito, controversial po ito. At ginagamit itong mga talatang ito sa John chapter 8 para patunayan na kapag ikaw ay namatay, sa langit ang punta mo. Kasi sabi nila, bakit si Abraham, no? Bakit si Abraham at yung mga prophets namatay, pero buhay sila ngayon? Tingnan natin ang context niyan bago natin husgahan. Pero sa next Sunday na ho yan, dahil sobra na ako ng 9 minutes. Tayo ho tayong lahat at tayo po ay aawit sa Panginoon bago po tayo mananalangin sa ating pagsasara.